Previously, welcome to Oslob at dinayo natin ang mga whale shark, Sumilon Island at ang breathtaking na Tumalog Falls. Kasama rin sa ating binisita ang Quartal Ruins, pati na rin ang Simala Shrine. Tara, samahan niyo ulit akong bumalik sa Mualboal, Cebu as a solo traveler. As in legit. Welcome nga pala sa MDG channel. Tara at kumala. Outfit check ay time check. It's 3:20 at nandito tayo ngayon sa Karkar, Cebu. Dito ako binaba ng tour van ko kasi dito daw may sakayan papuntang Mualboal. You have to wait for 30 to 1 hour bago ka makasakay. If you're planning to do the same, wait for a bus na Bato Barili ang destination. 95 pesos ang transpo and inform mo nila si conductor na bababa ka sa Mualboal. Make sure to bring your earphones kasi medyo mahabang biyahe. I'm planning sana nasa Mualboal ako magsa-sunset. Unfortunately, hindi na ako umabot. Sunset by the bus na lang tayo. Sayang at isa pa man din yun sa inaantay ko. After almost 2 hours, finally nasa Mualboal na ako. During my travel nga pala, kausap ko na yung Airbnb na pag-i-stayan ko. That's why when I arrive, meron na akong sundo. Pero I paid 100 pesos for this ride. Hindi na talaga uso ang free ngayon, B. So along the way, makikita mo agad ang nightlife ng Mualboal. If you're a party peeps or yung chill lang, marami rin dito. You can also check my vlog about sa nightlife ng Mualboal. By the way, 10 minutes travel time nga pala from terminal to my resort na aking pag-iistayan. Medyo looban siya kasi pinili kong resort yung front beach. And finally, after long travel, nandito na tayo sa Sunset Resort. Room check muna tayo with cabinet and mini fridge, electric fan, inverter aircon, double bed mattress at dining table. Later, I'll show you around sa resort. Gabi na kasi, hehe. After ko nga magpahinga, lumabas na ako for dinner. Baku-baku yung daan at maputik. Pero manageable naman siya. 3 to 5 minutes na lalakarin mo papuntang street. Depende na lang sa bias mo, hehe. For me, ideal yung nasa dulo yung accommodation mo para mababaybay mo talaga lahat ng resort or restaurant na nandito. So yeah, nag-ikot-ikot muna tayo. And after some time, nakakita na rin tayo ng resto. Syempre, pinili natin yung authentic pero affordable. At this time around, wala pa masyadong mga guest. Oh, by the way, marami nga rin pala ditong foreigners. Kaya if you're looking for bebe, baka nandito na yung forever mo. Hehe. I ordered chicken and pork kebab rice nga pala. Here at Greek Taverna. Goods na siya for 285. Oh, loko. Maganda rin nga pala yung ambience niya and very Instagrammable din. After eating, gala ulit tayo. And not far away, dito tayo kay Chief Mau. Chief Mau is one of the go-to resto bar dito sa Mualboal. At the same time, for their accommodation. Very affordable din kasi ang kanilang accommodation dito. Anyway, konting drink lang muna tayo. I ordered a Amaretto Sour Cocktail for 180. Eto kasi sinuggest sa akin ni bartender kasi bestseller daw nila. So, after maubos, nag-ikot-ikot ulit ako. Very lively talaga ang nightlife dito sa Mualboal. Check this out. Joke! Baka makapirate tayo. Hehe. This resto bar is Blue Mango. The go-to bar para sa mga gusto mag-party-party. Pero along the way papuntang resort pa lang, napansin ko agad ang resto bar na to. Kakaiba siya kasi roof deck siya. So I told myself, pupuntahan ko yan. So eto na nga tayo. And tada! Ang ganda niya nga. So ayun na nga, umorder ulit tayo ng cocktail. For the feeling manginginom muna tayo. This time, I ordered Blue Hawaiian. It cost 250. Tikim check! Mixture siya ng rum vodka with coconut milk. Kaya hindi ko siya masyado bet kasi hindi ako mahilig sa coco milk. Pero masarap naman siya, matamis lang talaga. So while sipping with my cocktail, here's the view ng resto bar. Expat bar nga pala ito. And kaka-open lang nila last September 2023 and for expansion pa. Good morning from Mualboal. Ito na yung pinangako ko sa inyong view. And the resort tour. Paglabas mo ng room, ito na agad ang bubungad sa'yo. The scenery of sea clouds and beach. Hindi nga lang siya white sand and mabato rin siya. But definitely, blue sea siya. Meron din ditong pool sa resort na to na 4 to 6 feet. So, sente muna for a beat para sa not morning person. And for sure talaga mapapasente ka dito dahil sa ganda talaga ng view. Sepax pa more.
After the emote, let's go diving. So I rented life vest, snorkeling gear, pati na rin ng fin. Each costs 100 pesos. But you can definitely ask for tour guide, additional 100 din, and dadalhin ka nila sa turtle watching. Di na ako nag-avail ng tour guide kasi na-avail ko rin naman na yung turtle watching. And gusto ko lang talaga mag-snorkeling. Since it's Monday, wala masyadong guests dito, kaya solo flip ko talaga lahat ng amenities. Here I come! Tip for the first timer, wag nyo akong gagayahin. Better wear the fins pag nasa beach na mismo kayo kasi mukha akong tanga dyan, mukha akong si Donald Duck. Late ko na na-realize, hehe. So this is the closer look. Low tide siya, pero 10 to 20 meters away, malalim na siya. Sad to say, nasira ang aking GoPro kaya phone ko na lang ginamit ko. Buti na lang may dala akong plastic cover for phone. And voila, maganda rin siya. Enjoy din dito mag-snorkeling. Like I said earlier, malalim talaga siya. After the corals, malalim na talaga. Kaya reminder sa mga hindi marunong lumangoy, wear your life vest. Anyway, marami ka rin makikita mga fish dito, including dito si Nemo and si Dory. So if mahilig ka mag-snorkeling, tara na dito sa Mualboal dahil may enjoy mo talaga. And I guarantee that, hindi lang talaga pang underwater phone ko. Hehe. So after an hour, tinaray ko naman itong pool. Let's enjoy our soloist moments. If you're still having second thoughts sa pagiging solo traveler, this is your sign B. Ituloy mo na yan at for sure na mag-i-enjoy ka. Mualboal has a lot to offer, from the beaches, food, bar, pati na rin ang nightlife. A must try talaga once you're in Cebu. By 12 noon, check out ko na. At ito na nga, nagla-lunch na ako. Bali, umorder na ako sa resort mismo ng lunch ko. They are very helpful, kaya recommended ko tong resort na to. Sunset Resort nga pala ako nagstay. And if you wanna know about the resort, you can check my next vlog for hotel accommodation review. Sarap ng kain ko dyan by the way, hehe. After ko kumain, nagpahatid na ulit ako kay riders sa terminal. And yeah, nakasakay na ako. Actually, dapat magbabas ako, pero someone's offer taxi for only 350 each. Ginarab ko na rin kasi feeling ko mas mabilis ang biyahe even though mas mahal siya mga 200 plus. So, 3 passengers nga pala kami dyan. And after 3.5 travel, finally we arrive at Cebu City. And sa aking bagong accommodation, welcome to Mevesa Garden Residence. So, I'll be staying here for 1 night. Accommodation check! Ay, wait lang, lights on, pack. Double size bed with window type aircon, pero hindi siya maingay. With view rin siya, kaso lang hindi siya ganun kaganda, pero goods lang. As long as may liwanag, goods na yun. With 43-inch television, refrigerator and microwave, induction and electric kettle. Spacious din ang kanyang bathroom, malinis at odorless. Meron din nga pala sila ditong washing machine. Television check. Goods naman siya and mabilis nakakonect sa Wi-Fi. And by the way, the Wi-Fi is very fast. Interior is great, so 4.5. Why? Dahil dito. I'm trying to wash my clothes, pero due to unknown reason, hindi siya gumagana. I have no choice but to bring my clothes sa laundry shop. Ang mas nakakayak, 400 plus ang binayad ko. Oh my God. Kaya better ask the host bago ninyo gamitin. Kinabukasan, uwian time. Tipid hack, pwede kayo mag-angkas, dala-dalaan yung luggage. Pero syempre, make sure na 20 kilos lang yan. 94 pesos lang pinahid ko dito compared to Grab, mas mura siya. Since 6pm pa ang aking flight, iniwan ko muna sa SM Travelers Lounge yung luggage ko. And dito rin kasi ako sasakay mamaya papuntang airport. This is very ideal para sa mga late pang flight. For only 50 pesos, pwede mo na i-check-in ang luggage mo dito. Make sure lang na huwag niyong wawala yung stub. Dahil yung sa akin nawala and it cost 35 pesos. Huhu. Anyway, iniwan ko nga pala aking luggage kasi pupunta tayo sa Tabuan Market. From there, mamimili tayo ng mga pasalubong. 15 to 20 minutes ang layo niya from SM Cebu. Pero syempre, only if naka-grab kayo or joyride. And finally, we're here. Marami kayong mabibili mga pasalubong dito. Merong dried fish na danggit, daing, at saka dried pusit. All you have to do is hanapin yung pinakamura dito. Nakahilera naman na sila and kita din yung mga prices. Kabilang kalye meron din nagtitinda. So sa Extra and Gilliard ako namili. Dito kasi kompleto na sila lahat. And mura na rin yung mga paninda nila.
Meron sila ditong dried mango worth 45 pesos, 50 or 75. So choose your best pasalubong para sa iyong mga loved ones. Pero may advice, check nyo rin yung nasa labas, mukhang mas mura sila doon. Hehe. So that's worth 1,200. Tag 1/4 na pusita danggit, 5 piyaya, and 5 dried mango. So nag-try pa ako mag-check ng iba. Wala pa kasi ako mga souvenir, so marami rin dito sa taas. Ayan, marami rin sila mga t-shirt dito and yung mga keychain. And before 4 p.m, bumiyahin na ako pa airport. So what's our takeaway sa Cebu? A lot. There's a lot of places na pwedeng puntahan sa Cebu. Cebu City itself is rich to go-to destination or tourist spot. Not to mention, South Cebu pa lang na-visit natin pero I enjoyed it a lot. So I recommend that you must try South Cebu to experience what I experienced. Cause believe me, after the visit, babalik at babalik ka talaga sa Cebu to explore the other part of its archipelago. After 4 hours of travel, finally I'm home. Hello Oreo! Any recommendation? Place you want me to visit or content? Comment down below. And of course, don't forget to like, share, and subscribe for more gala trips and updates.